Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa dakilang kaorasan ito, binabati ko ang bawat isa sa inyo sapagkat ang anyaya ng kaitaasan ay inyong pinagbigyan at narito kayo sa ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika ng marami, ang mundong ginagalawan ng mga tao ay isang malaking entablado kung ang bawat isa ay ginagampanan ang papel na pinagkaloob sa kanya. Kung inyong tatanawin, aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao ay walang humpay sa kanyang pagtakbo. Nadadapa, bumabangon, tumatakbo muli, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang realidad ng buhay na inyong natatanaw sa inyong kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay marami ang kanyang mga pangangailangan. Kung kaya nga, sa buhay na yan, aking mga iniibig na mga kapatid, maraming bagay ang hindi pa natatamo ng tao sa kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang pag-aakala, aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit kung inyong susuriin ang inyong mga kalagayan, ang lahat ng mga bagay na yan ay nasa harapan ng dakilang Panginoon. Dangan nga lamang hindi maabot ng tao sapagkat maraming sagabal, maraming hadlang, aking mga iniibig na mga kapatid. At sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diway, ang lahat ng kaparaanan ay ibinahagi na sa inyo ng kaitasan upang sa ganon magkaroon ng kagaanan ang krus. Ang krus na daladali ninyo habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Maraming tao ang tumatanggi sa krus sapagkat sila'y nabibigatan. Maraming taong tumatanggi sa krus sapagkat tinanais ng kanilang mga apo ang lumakad sa maluwang na daan kung saan naroon ang kaligayahan at kasiyahan ng kanilang mga puso. Subalit pag dumating ang panahon, kung isang ako ay bumabahagi sa hirap ng dakilang Panginoon, ang pagtitiis sa buhay ay katotohanan dadaanan ng tao at dadaanan ng tao upang sa ganon magkaroon ng kaunlaran ang kanyang tunay na mangako na walang iba kundi ang kanilang mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming tao nangangako sa harapan ng dakilang Ama. Maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon, makamit ko lamang aking minimithi sa buhay. Ako ay susunod ng mayroong katapatan sa inyong manal na likuran.
Subalit waking mga iniibig ng mga kapatid, nariyan ang pagkatakot ng isang ako kung dumating ang panahon ng kanyang pagkalimot sa kanyang ipinangako sa harapan ng dakilang Panginoon. Waking may iniibig na mga kapatid. Madali magbitaw ng pangako sa harapan ng dakilang Ama, subalit ang pagtalima at ang pagtalima ay nawalan ng kabuluhan sapagkat tumatalikaw ng tao sa hirap ng buhay. Waking may iniibig na mga kapatid. Mapalad kayo na laging sumasalilong sa liwanag ng kaitasan. Mapalad kayo na laging nakikinig sa mga magagandang balita. Mapalad kayo sapagkat nariyan palagi ang pag-aakay sa inyo ng kamatlayan upang sa ganun, kayo na nakapasok na sa bakuran ng dakilang Panginoon ay huwag na muling maligaw pa habang kayo naglalakbay sa mundong ibabaw. Kayo na nagtataglay na ng dalawang kulay ng inyong mga buhok, waking may iniibig na mga kapatid, dagdagan ninyo ang pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Dagdagan ninyong kasipagan, ang inyong pagpapagan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Waking may iniibig na mga kapatid. Maraming sandata ang ipinakilala sa inyo ng mga kabatlayan na siyang panghawa ninyo sa mga balakid, sa inyong dinadaanan habang kayo'y nabubuhay sa kapatagang lupa. At ang pinakamailim sandata ipinakilala sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay walang iba kundi ang panalangin. Ang panalangin na nanggagaling sa malinis na puso. Sa panahon ito, huwag maglikat ng iyong pagtupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng patrong diwa. Huwag kayong maglikat na manalangin kahit sa inyong mga tahanan o aking mga iniibig ng mga kapatid sapat na riyan ang kadiliman na laging umaali-aligid. Hindi lamang sa inyong kapaligiran, maging sa dinadaanan ng inyong mga pangyapak ay naroon palagang kadiliman na laging humahamon ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Waking mga iniibig na mga kapatid, pakaisipin ninyo na habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, maraming tukso ang dadaan sa inyong mga harapan. Maraming kaligaligan, maraming kabalisahan, subalit kung kayo na natili na matapat sa harapan ng dakilang Ama, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-iingat ay laging nasa sa inyo, ibinibigay ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan na santong kasulatan, ang sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 5, 1 hanggang 12. Pakibasa. Kapitulo 5, 11 hanggang 12. Ito pong masasabi sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, 11 hanggang 12. 11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon. Kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. 12 at panghuli. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Punto. Ibinabalik sa inyo
ang mga sitas na yan, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganon, ano man ang kaganapan sa inyong mga kagalagayan, ano mang mabibigat na problema ang dumating sa inyong mga kalagayan, kailanman, hindi kayo hihiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, nawa, ang inyong pakikisasapag ng dakilang Ama ay magpatuloy kayo at magpatuloy kayo sapagkat ang katagumpayan ay naroon. Kasi naman nagpapatuloy ng kanyang pagtakbo sa larangan ng buhay hanggang sa madating niya ang ninanais ng kaitaasan na kanyang maabot sa kanyang buhay. Ito lamang. At muli iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu, naway ang sama na gana at maghal sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Pakailan naman paalam ang inyong kapatid sa Espiritu Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang kapayapaan at ang pag-ibig. Ang inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang handog na nagbumula sa kadakilang Panginoon. Na sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, tunay ngang bawat isa ay pinagpala. Tunay ngang bawat isa ay binibigyan ng panibagong pagkakataon upang makilala ang dakilang Panginoon. Tunay na sa bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, narito kayong binubuksan ng isang pag-aaral. Inihandog ng bawat isa sa inyong mga sarili, ang inyong mga kapanahunan upang tunay na magbalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, paano nyo iniaalay ang inyong mga sarili? Paano nyo nga pinagandaan sa inyong mga pagkatao ang bawat sandali ng inyong pakikipagtipan sa harapan ng dakilang Panginoon na kung kayo man ay tunay na kanyang tatawagin, tunay na tatawaging mga anak, bawat isa sa inyo ay handang maghandog, bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng isang mainam na butil sa inyong mga pagkatao. Na sa pamamagitan nga nito, mga minamahal ko, nasusubok ang isang kaakuhan ng bawat isa sa inyo. Nakikita ang nilalaman ng inyong mga puso, ng inyong mga pagnanasa, ng bawat bahagi na ginagalaw ninyo sa sanglibutang ito, sapagkat narito kayong ibinibigay ninyo, binubuksan ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon sa bawat pag-aaral na sa inyo ay tunay na binubuksan. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na nanampalataya at inihahandog ang kanilang mga sarili. Narito ba kayong handa upang makita ninyo sa inyong mga pagkatao na malibang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makakitaan ng isang kabanalan, ng bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa ay tunay ngang mayroong karunungang hindi may pasusubali. Bawat isa sa inyo ay mayroong karanasan na nagtuturo upang kayo ay tunay ngang maging isang mainam na tao. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang naghahandog ng kanyang kaakuhan. Narito ba ninyong ipinapakita sa harapan ng dakilang Panginoon ang isang pagbabago? Narito ba ninyong ipinapakita sa inyong mga sarili na bawat isa sa inyong karunungan ay gagamitin sa tama at kailanman ay hindi na nga malilimutan pa ang bahagi ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat tinuturuan ay tunay ngang maalam, gayon nga rin kayo mga sipagsunod aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pamamagitan ng panahon, nasa inyo'y pinakilala, sa pamamagitan ng pagkakataon, nasa inyo'y binubuksan, narito ninyong pinagbibigyan ng panahon ng inyong mga sarili na magkaroon ng isang mainam na butil sa harapan ng dakilang Panginoon.
sapagkat bawat isa sa inyo ay kanyang butihing mga butil, bawat isa sa inyo ay kanyang mga maamong tupa, na sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang inyong mga salita ay tunay ngang nagbibigay buhay. Ganito nyo ba nakikita ang bawat salita ng dakilang Panginoon, na kung ito man ay inyong marinig, ito man ay tunay nyo ngang makita at mapagtanto sa inyong mga sarili, kailanman ay hindi na nga kayo magugutom sa paturuan ng dakilang Panginoon, bagkus tatanggapin nga ninyong mainam ang kanyang handog. Bibigyan nga ninyo ng kabuuan at pagkabuhay ang inyong mga pagkatao at ang inyong mga espiritu upang kayo ay tunay ngang makligtas sa buhay na ito, upang sa bawat inyong pagsambit ng mga kaguluhan sa inyong mga sarili, narito niyo sinasambit paano ninyo makikilala ang inyong bahagi. Paano ninyo kayo magiging isang banal sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito na ang ninanais ng inyong mga espiritu at kailanman ay hindi na naisin ng isang lamang yan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, handa nga ba kayong maglingkod sa kanyang harapan? Handa nga ba ninyong makilala ang inyong mga sarili? Handa nga ba ninyong mabuhay ang inyong mga espiritu upang kayo ay tunay ngang tawaging mga banal sa kanyang harapan? O sa inyong mga sarili, naroon pa rin ang bawat pag-iimbot sa inyong mga kapwa? Sa inyong mga sarili, naroon pa rin ang bawat kasilimutan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na sa buhay na ito, tunay nga kayong tinuturuan, magsipaggalak nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na hindi man lang mananatiling isang mga musmos, bagkus bawat isa sa inyo ay tunay ngang gaganap at mabubuo sa harapan ng dakilang Panginoon. Makita niyo ito bilang isang tungkulin na aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pamamagitan ng mga salitang iyan, kayo'y tunay ngang mananatili sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong pag-aaral, kakitaan ninyo ang inyong mga sarili ng panibagong pag-asa, ng panibagong kasikapan sa inyong mga buhay, na hindi nyo lamang ibinapakita sa inyong mga sarili at higit na lalo, inakikita sa inyong mga gawa, bagkus sa inyong buong pagkatao. Narito, ibinibigay kayo ng panibagong pagkakataon na ang inyong mga salita ay tunay ngang maging bahagi ng inyong mga pagkatao, na ang bawat inyong mga sasambitin sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang hindi na pangangailangan sa buhay na ito, bagkus ang bawat inyong sasambitin ay tunay ngang kagalakan ng inyong mga puso, na kayo ay tunay na makahandog sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga sasambitin ay tulad sa inyong mga pagkatao, na ang inyong mga salita, ng mga salitang mga oo, ay tunay nga magkakaroon sa inyo ng isang pananandigan, na bawat isa sa inyo ay tunay nyo ang hihikayatin ang inyong mga sarili upang makahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, na patuloy na nag-aaral sa kanyang harapan, binibigay ba ninyo ang inyong mga sarili ng mayroong kabuuan? Inihahandog ba ninyo sa inyong mga sarili upang kayo ay tunay na maging karapat-dapat, upang ang inyong bahagi ay hindi lamang sa buhay na ito, bagkus ito ay tunay itong mananatili sa inyong mga pagkatao, na sa inyong mga sarili, bawat isa sa inyo ay tatahakin ang buhay na ito upang tunay na maging isang matagumpay, upang ito ay tunay ninyong gamitin karapat-dapat sa inyong mga bahagi, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay na hinahandogan ng dakilang Panginoon. Magsipagkilos nga ang bawat isa sa inyo. Makita ninyo sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo tagapakinig, bagkus bawat isa sa inyo ay inihahandog ninyo ng mayroong kabuuan ang inyong mga pagkatao, sapagkat dito nyo makikita at malalaman ang bawat inyong mga kakayahan, ang bawat inyong mga bahagi na ipinangako sa harapan ng dakilang Panginoon,
sapagkat sa pagpapatuloy ng inyong mga buhay, hindi lamang kayo gagawa para sa inyong mga sarili, bagkus gagawa kayo sapagkat ito ang ninanais ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog. Apostol Pablo, paalam. At kapayapaan ang aking ibinababa at hinahandog para sa bawat isa na nagmumula nga sa kaitaasan mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga na nakikinig ngayon ng mga katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kayo nga ang mga mapapalad na mag-aaral, sapagkat kayo ay nagkakaroon ng pagkakataon nang sa gayon ay marinig ninyo ang mga katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, ang mga pagkakataon nga na ito ay mga kabiyayaan na ibinababa ng dakilang Panginoon na siyang kinakailangang ingatan at kinakailangang pahalagahan, sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, paano nga kayo matututo? Paano nga kayo magkakaroon ng kaalaman patungkol nga sa mga pag-aaral ng dakilang Panginoon kung patuloy ninyong idinidikit ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa sanglibutan na ito. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat kayo ay mayroong katawang naman dito sa sanglibutan na ito, na hindi kayo pinipigilan na maglakbay dito sa sanglibutan. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon, kakalimutan nyo na nga ba ang pag-aaral ninyo sa kaitaasan, aking mga iniibig, na nagpasimula nga ng lahat. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral nga ng dakilang Panginoon ay ang pag-aaral ng sa gayon, hindi lamang tayo magkakaroon ng mga kaalaman. Ngunit sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig kong mga kapatid, dito natututo ang ating mga espiritu. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, dito nga nagkakaroon ng pagkain ng ating mga espiritu, nang sa gayon, hindi nga ito mamatay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, ipagpatuloy nga ninyo ang kasipagan sa inyong mga sarili at patuloy nga ninyong pagbungahin ang pag-aaral na ibinigay sa inyo, sapagkat kung patuloy nyo nga itong iiwanan at patuloy nyo nga itong palalantahin, aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi nga ito magbubunga at hindi nga ito lalago, aking mga iniibig na mga kapatid. Nang sa gayon, aking mga iniibig, ipagpatuloy nyo nga ang siyang pagkakaroon ng iisang landas na patutunguhan, sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, kung patuloy nga kayong lumalakad sa iisang landas. At ano nga ba ang landas na ito? Ito ang siyang landas na ipinapakita ng dakilang Panginoon, sapagkat ang bawat isa nga ay pinapakitaan ng landas na ito, na nasa sa atin nga ito, aking mga iniibig kong mga kapatid, kung patuloy nga ba tayong tutungo sa daan na ito, tutungo nga tayo sa ibang daan na siyang naririto nga dito sa sanglibutan na ito.
Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, ang dakilang Panginoon nga ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa nang sa gayon kayo nga ay lumakad at lumapit sa Kanya. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, habang nasa sa inyo pa ang panahon na ibinibigay, habang nasa sa inyo pa ang pagkakataon na ibinibigay ng dakilang Panginoon, ay huwag nga kayong matakot na lumapit sa Kanya. Sapagkat sa pamamagitan niya aking mga iniibig kong mga kapatid, ay mananatili nga sa inyo ang liwanag at ang kapayapaan na nagmumula nga sa kaitaasan, aking mga iniibig. Nang sa gayon, aking mga iniibig kong mga kapatid, wala ngang anumang kapamakan at kadiliman at walang katuksuhan na naparirito dito sa sanglibutan ng siyang maaaring ang pumaroon sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid. Ngunit kinakailangan nyo ngang ibigay ang inyong buong pagtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat paano nga kayo paparoon sa Kanyang ubasan at sa Kanyang tahanan kung wala nga kayong pagtitiwala sa Kanya, aking mga iniibig na mga kapatid. At kung hindi nyo nga binibigay ang inyong sarili sa Kanyang harapan, aking mga iniibig na mga kapatid, kaya nga't huwag nga kayong matakot. Sa panahon na kayo nga ay mawawala at mawawala nga dito sa kalupaan na ito. Sapagkat sa panahon nga ng ating paglalaho ay tayo ay paparoon nga sa tahanan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't sa panahon na ibinibigay sa atin na tayo ay naglalakbay pa. Sa pagkakataon na ito, ay gamitin nga natin ito ng may katalinuhan, sapagkat hindi na nga tayo mga bata. Hindi na nga mga bata ang ating pag-iisip at mga iniibig ng mga kapatid. Nang sa gayon, hindi natin malaman ang Kanyang pag-aaral. At nang sa gayon, kinakailangan pa nga ng pagsasabi. Nang sa gayon, kayo ay gumawa at kayo ay kumilos, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga't kayo ngang mag-aaral na siya ngang lumalakad dito sa sanglibutan. Paano kayo tatawaging mag-aaral? Ipinapakita nyo nga ba sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo ay mag-aaral ng kaitaasan? At hindi mag-aaral ng sanglibutan na ito? Aking mga iniibig kong mga kapatid, huwag nga kayong tumulad sa mga tao na siyang nagiging alipin ng sanglibutan na ito. Sapagkat kung patuloy nga tayong bumababa at bumababa dito sa sanglibutan na ito, ay tayo din ay mahihirapan na umangat patungo nga sa dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga, ipagpatuloy nyo nga lang sa inyong mga sarili ang siyang tinatawag na kapayapaan. Sapagkat kung wala nga kayong kapayapaan sa inyong mga sarili, ay paano nyo nga lubusang matutupad ang mga pag-aaral na ibinababa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi lamang pag-aaral na kung saan ay hindi kinakailangan ng paghahanda, na hindi kinakailangan ng sapat na oras. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung hindi ang kanyang pag-aaral.
ay pag-aaral na kinakailangang bigyan ng paghahanda. Sapagkat nararapat nga sa dakilang Panginoon. Sapagkat mas higit pa nga sa binibigay nating pag-aaral ang siyang nararapat sa kanyang harapan, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga kung ninanais ninyo ng maayos na pag-aaral, kung nagnanais kayo ng magandang pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y nasa sa atin. Kung ito nga ba ay ating pagsisikapan, kung ito nga ba ay ating kung ito nga ba ay ating pagsisipagan, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang dakilang Panginoon, patuloy lamang siyang nagbibigay ng pag-aaral at patuloy lamang siyang nagbibigay ng liwanag para sa bawat isa. Ngunit ang paggawa, aking mga iniibig na mga kapatid, ay patuloy pa rin sa atin. Aking mga iniibig na mga kapatid, nasa sa atin kung ninanais nga natin iwanan ang pag-aaral na ito, nasa sa atin kung ninanais nga natin na ipagpatuloy ang mga pag-aaral na ito. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, isang paalala nga sa bawat isa na kung pananatilihin ninyo ang inyong mga sarili sa kaisipan dito sa sanglibutan na ito, ay nasa pinakadulo ang pagsisisi, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't habang binibigyan kayo ng mga pag-aaral na ito, ay gamitin nga nito nang naaayon nga sa kanyang pag-aaral at nang naaayon nga sa mga itinakdang tungkulin sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid. At habang kayo nga ay naglalakbay dito sa kalipaang ito, ay tuluyan nyo nga intindihin ang inyong mga layunin dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat ang bawat isa ay hindi lamang ibinahagi dito sa sanglibutan ng sa gayon sila ay makapaglakbay. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, mayroon ngang tungkuling ibinaba ang dakilang Panginoon dito sa atin. At ang layunin ng isang ako na lumalakad sa harapan ng dakilang Panginoon ay matupad nga ang mga tungkulin na ito bilang isang tapat na mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid. At ang mga panahon na ibinigay sa atin, mga pagkakataon, ay ating lubusin sa pag-aaral. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang iglap lamang ay mawawalan na ang lahat. Mawawala ang mga bagay dito sa sanglibutan at matitira na lamang ang mga pag-aaral na ito na nagmumula nga sa kaitaasan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga't patuloy nga ang pag-aalala sa inyo na ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ang siyang ang patuloy na mananatili sa atin. Sa panahon na tayo ay pumaroon sa tahanan ng dakilang Panginoon at sa panahon na tayo ay naparirito dito sa sanglibutan na ito, na ang pag-aaral na ito ay hindi humiwalay sa atin. Kung ito nga ay ating iingatan at pahalagahan, aking mga iniibig na mga kapatid, na tulad nga sa isang butil, aking mga iniibig. Patuloy nga ninyo
bigyan ng pagkakataon na ang mga pag-aaral na ito ay pumaroon nga sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat wala namang mawawala kung kayo ay susunod at kung kayo ay tutupad, aking mga iniibig na mga kapatid. Ngunit kung kayo ay susunod at tutupad, ay magkakaroon pa nga kayo ng mga makabagong pagkakataon at mga makabagong pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, panatilihin nga ninyo ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi sa inyong mga kapatid at sa inyong mga kapwa. Na siyang magkaroon ng tunay na pag-aaral. Ang siyang maghari nga sa bawat isa. At dito ko sa inyo iniiwan ang kapayapaan at kaliwanagan na siyang nagmumula sa kaitaas. At sa muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang Panginoon, Apostol Pablo Kaala. Pag-ibig at kapayapaan na yang siyang aking iisang handog para sa lahat at bawat isa sa inyo na naway magkaroon ng bunga mula ngayon pa nga at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ay sinasabi ko sa inyo na sa panahon na ginugugol ninyo sa sanglibutang ito, ay hindi ba tunay na kayo ay naghahanap ng kaharian ng ating dakilang Ama, na sa bawat oras, na sa bawat akbang, kayo ay nagsisikap ng upang sa gayon makamtam ninyo ang ating Ama. Makamtam ninyo ang kanyang kaharian ng upang sa gayon ito rin ay inyong gawing tahanan. Nakalimutan ninyo, naiiwan ninyo ang sanglibutan, ngunit tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay hindi nagsibaba ng kanyang mga anak rito sa sanglibutan upang sa gayon hindi nyo ito maiwan ng hanggat maitupad ninyo ang inyong mga tungkulin rito sa laman. Kaya nga't isinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, gawin ninyo sa inyong mga sarili kung ano man ang gagawin ng ating dakilang Ama sa inyo. At nang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung hindi ninyo mahanap ang kaharian ng ating dakilang Ama rito sa sanglibutan, ay gamitin ninyo ang inyong buong lakas. Gamitin ninyo ang inyong mga bahagi na nanggaling sa Ama, na nagbubunga ng banal ng upang sa gayon, ang kaharian ng ating dakilang Ama ay maipunta sa inyong mga kalooban. Nang upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na kung saan ang ating dakilang Panginoon ay susuri kayo, ibabasa kayo ng katulad sa isang libro, ay makita niya lamang ang kanyang kaharian. Ang kanyang bawat salita at utos ay naisasalamin sa bawat pahina at sa bawat yugto na mayroon sa mga aklat ng inyong ako, sa aklat ng inyong mga buhay. Na oo, aking mga iniibig na mga kapatid, sa kalagayan ninyo ay punit-punit, na sa kalagayan ninyo kahit man ang mga leyon ay maawa, ay muling maaaring malinisan, maaaring maipaunlad at maayos ng ating dakilang Ama, ngunit walang nanggagaling sa Ama, walang nanggagaling sa kabanalan, ay hindi muli maibabalik sa kaliwanagan na mayroon sa kanyang kaharian, na mayroon at mahanap ninyo lamang sa kanyang harapan.
Kaya nga't ipagsikap ninyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo'y maging sapat nang upang sa gayon may isabuhay ninyo ang kanyang kaharian, na kung paano nga, o aking mga iniibig sa lupa, ay ganun din sa kalangitan, ng upang sa gayon makita rin ninyo kung ano, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong buong ako, ngunit tunay, hanggat makita ninyo ang inyong mga sarili sa kanyang kaharian, ay hindi ninyo rin makikita ang inyong tunay na ako, ang inyong tapat at malinis, banal at dakilang ako. At kung hindi ninyo ito maihanap, ay hindi kayo magiging mainam na kasangkapan ng ating Diyos Ama, Hari ng madla. At hanggat ito ay hindi ninyo maigawa, tunay ang inyong kabuluhan na hindi mag-iiba sa mga ibong lumilipad lamang sa langit na bughaw. At tunay kung kayo ay nagtatago sa mga lilim ng sanglibutan, ay paano ninyo masisikapan na maabot ang kanyang kaharian, ang kaharian ng ating Diyos Ama. Kung kayo'y nagsisikap na ito ay gawin ninyong tahanan, ay huwag kayong magtago sa kahit anumang bahagi ng sanglibutan, nang upang sa gayon makatungo kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa kalangitan na bughaw. At higit pa nga rito, o aking mga iniibig na mga kapatid, higit pa nga sa mga bahagi na kung saan wala mang laman ay nakakadalaw, wala mang laman ay nakakaabot, na kung saan ang banal lamang ay nakakaroon ng karapatan dumalaw, magkaroon ng karapatan tumahan at mga galak rito. Ganito ang kalagayan ninyo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang inyong kalagayan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangan ng pagsisikap ng upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, makita ng ating dakilang Ama kung ano man ang naglalaman sa inyong mga puso. Ngunit kung ano ang inyong pinagsisikapang gawin, ay magsasalamin rin sa ano ang inyong iginagawa sa inyong mga buhay. So kung ano man ang ginagawa ninyo sa inyong mga panahon. At kung ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay napupuno ng pagsisikap para sa ating dakilang Ama, para sa kanyang mga kagustuhan, ay kayo rin ay makakaabot sa kanyang kaharian, makakaabot sa kalagayan na kung saan kayong nga rin ay nagbibigay sa madla ng panahon at ng pagkakataon sumikap ng upang sa gayon maabot niya rin. Maabot din nila ang inyong kalagayan na kung saan kayo ay nagtitipon sa kabanalan. At hanggat maabot ninyo ito, ay paano ninyo may sasabi na kayo ay buo? Paano ninyo masasabi, o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga apo ay hindi pa bagbag? Ngunit tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga buong ako, ang kabuuan ng inyong pagiging ako, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay mas malalim pa nga sa lupang inyong nilalakaran. At tunay hanggat mahukay ninyo ang lahat ng lupang ito, mahukay ninyo ang bawat bahagi ng inyong mga sarili ng upang sa gayon makilala ito, ay hindi ninyo nga rin makikilala ang ating dakilang Ama. At hanggat mailinis ninyo ang inyong mga buong ako ng lubusan, ng upang sa gayon ang kanyang kaharian ay maging inyong tahanan, ay hindi ninyo nga rin mahanap sa inyong mga sarili ang tinatawag ninyong kapayapaan na kinakailangan ng inyong mga ako, ng upang sa gayon na aking mga iniibig na mga kapatid, kayo rin ay magkaroon ng kapangyarihan sa inyong mga sarili. Ngunit tunay kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay alipin ng inyong mga hangad. At dahil dito, hindi ninyo nahayaan ang inyong mga sarili masakupan ng ating dakilang Ama, ulo hanggat paa. At kung hindi ninyo ito may gagawa, paano kayo magpapakita ng inyong pananampalataya sa Hari ng madla? Paano kayo magpapakita ng inyong pagmamahal sa ating Ama? Kung hindi kayo magpapakumbaba, kung hindi kayo kakaroon ng pananampalataya ng upang sa gayon siya at siya lamang ang sumakop sa inyong mga buhay, ang sumakop sa inyong buong
ako. At hanggat ito, aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi magkaroon ng kasikatuparan, ay wala rin sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang kaharian. Ngunit tunay, ang kaharian ng ating dakilang Ama ay sa Kanya lamang. At kung hindi ninyo hahayaan ang inyong mga sarili na masakop ng ating dakilang Ama, ay paano kayo magiging bahagi ng Kanyang kaharian? Paano kayo maninirahan sa Kanyang tahanan hanggat ikilala ninyo ang inyong mga sarili na sa Kanya lamang? Ngunit tunay, aking mga iniibig na mga kapatid, tayo ay sa Diyos at ang Diyos ay sa atin. Kaya't kilalanin natin ang ating mga sarili na sa Kanya nang upang sa gayon makilala natin ang Kanyang kaharian bilang ating tahanan. Nang upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, maitupad natin ang ating pangako sa ating dakilang Ama na tayo ay tutupad ng Kanyang tungkulin. Ngunit buhat pa ng una kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay binigyang buhay ng upang sa gayon tumupad ng bawat tungkulin, tumupad ng bawat pangako na siyang inihandog ng ating dakilang Ama sa inyo. Ngunit kayo ay karapat-dapat ng upang sa gayon maitupad ang lahat at bawat isa sa mga pangako, sa mga utos at sa mga bagay na siyang nihandog ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo. Ngunit kayo ay ang Kanyang lingkod, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't sa bawat oras, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa kalagayan ninyo, ay huwag ninyong itanggi ang kamay ng ating dakilang Ama. Ngunit sa kalagayan ng karamihan ng sanglibutan, ay tunay nga katulad kayo sa isang bulag na nagtatanggi sa kamay ng siyang maghahatid sa kanya. At dahil dito, karamihan sa inyo ay nahulog sa isang Sheol na kung saan hindi sila makatakas. At hanggat makuha nila ang kamay na nanggagaling sa Ama, kamay na Kanyang inaabot sa lahat at bawat isa ay hindi niya makakamtan ng kalayaan at ang bunga ng Kanyang pagiging malaya. Ngunit tunay hinahayaan tayo ng ating dakilang Amang gumawa ng kasalanan. Hinahayaan tayo ng ating dakilang Ama na marumihan ng upang sa gayon matuto ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung ano ang buong bunga ng ating dakilang Ama, kung ano ang bunga ng mayroon sa pagiging malaya, kung ano, aking mga iniibig na mga kapatid, ang mabuting bunga ng pagiging Kanyang alipin, ng Kanyang pagiging anak, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't kayo rin ay mapagpala. Ngunit sa pagmamahal ninyo sa Ama at sa pagpamahal niya sa lahat at bawat isa sa inyo na lubusan, ay Kanyang ibinigay sa inyo ang Kanyang buntong anak na si Jesucristo. At sa pamamagitan niya, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay siyang nag-iwan sa inyo ng bahagi ng kabanalan. Siya ay nag-iwan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng munting lasa ng mayroon sa pagiging darakila. At dahil dito kayo ay nagsusumikap, at dahil dito kayo ay muling binigyang buhay. Ang mga bahagi ng Ama, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay muling nagising ang mga diwa. At dahil dito kayo ay lumalakad ngayon sa landas na inyong nilalakaran ngayon. At tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga tungkulin, ang isa sa mga tungkulin natin, ay ang pagtutumbas ng ating mga salita sa lahat at bawat isa sa mga biyaya ng ating dakilang Ama. Ang mga pagpupuri, ang mga pagsasalamat, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay itumbas natin sa lahat at bawat isang ay biniyaya ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo na, o aking mga iniibig na mga kapatid, magsikap kayo na lahat at bawat isa
salita na nanggagaling sa inyong mga bibig at dila ay nanggagaling rin sa inyong mga espiritu, na sa bawat galaw ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na bibigyang buhay ninyo ang bahagi ng inyong pagiging banal, ng inyong pagiging labag at higit pa nga sa laman, na sa bawat salitang nanggagaling sa inyong mga dila ay nanggagaling din sa Ama. At nang upang sa gayon, aking mga iniibig na mga kapatid, makamtam ninyo at makamtam ng inyong mga kapatid kung ano nga aking mga iniibig, ang inyong mga tunay na ako, at makamtam ninyo ang buong dilag ng inyong pagiging anak ng ating dakilang Ama. At tunay, ang mga salitang iniiwan ko sa inyo ay hindi lamang para sa inyo. At tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y mapapalad, ngunit ito ay napapakinggan ninyo. Kayo'y mapapalad, ngunit sino pa nga ay ang masigit pang mainam na guro, kundi siyang nakatuto sa ilalim at sa panahan ng ating dakilang Ama. Sino ba kang mas mainam na guro kundi ay ang nakatuto sa ilalim ng guro ng mga guro, ng hari ng mga hari, sa Ama ng lahat at bawat isa, sa siyang nagahari sa madla. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang siyang aking iiwan para sa lahat, at bawat isa sa inyo na naway magkaroon ng bunga. Ako ang inyong kapatid na nag-iiwan ng butil sa lahat, at bawat isa sa inyo, Apostol Pablo. Paalam. Liwanag at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa kalagayan nga ng tao kung saan hindi nga nagkaroon ng pagkapantay-pantay, kung saan ang inyong mga itsura o kaanyuan ay hindi nga magkakatulad. Ganon din ang antas ng inyong karunungan sa kaisipang panglupa. Mayroong mas nakahihigit at mayroon ding naroon sa kalagayan na tinatawag na mahina. Ganon din sa kalagayan na pangmaterial ay hindi nga nagkakapantay-pantay. Ngunit, ang lahat at bawat isa nga ay pantay-pantay na nilikha ng Diyos upang sa kanilang kalagayan ay makatupad ng kanilang mga tungkulin na kanilang sinumpaan. Kung kaya nga sa pagsumpang iyan, naroon pa rin ang tao na tila nakalilimot at sa kanyang pagkalimot ay tinatalikuran ang tungkulin na kinakailangan niyang gampanan. At tila inaari niya sa kanyang sarili na ito ay may kabigatan, sapagkat ang halina ng sanglibutan ay mas magaang. Ang halina ng sanglibutan ay nakakarahuyo. Kung kaya nga, ang kaitaasan ay patuloy at patuloy na naggagabay at nagbababa ng lagi na mga aral at paalala sa ganitong mga sandali. Kung kaya nga, ang aking mga minamahal na mga kapatid, na patuloy at patuloy ng kanilang katiyagaan, na pumaparito, at lagi na'y naroon ang kasabikan sa kanilang mga puso, na marinig ang ganitong mga pag-aaral, upang sa gayon, sa kanilang kalagayan na naroon pa ang kahinaan, ay manatili ang kalakasan na ibinibigay at pinaaalala ng ganitong mga pag-aaral, na tunay nga ang Diyos, hindi iiwang ulila ang lahat at bawat isa, na tunay nga ang Diyos, na bagamat sa kahinaan ng kaisipan ng tao,
ay naroon pa rin ang kudlit ng liwanag na ikanyang ibibigay at bibigyan niya ng mga tao na kung saan magiging kasangkapan upang ang kaisipan na yan ay magliwanag, upang ang kahirapan na kanilang dinaranas ay maiangat, upang ang kanilang karunungan ay lalo pang madagdagan. Tunay nga na ang Diyos ay makatarungan at sa kanyang katarungan, bibigyan niya ang tao ng maraming pag-aaral kung bakit nga ang tao ay patuloy at patuloy na nagkakasala sapagkat naroon ang malalim na pag-aaral at sa pag-aaral na iyan, makikita ng tao kung ano nga ba ang tama at kung paano nga ba ang kamalian na kanyang ginagawa ay naroon pa rin ang liwanag ng kaisipan upang ang tinatawag na budhi ay naroon sa kanya upang ang kanyang pagkakasalang nagawa ay hingi niya ng kapatawaran. At sa paghingi niya ng kapatawaran, naroon ang pagbabago at sa pagbabagong magaganap, naroon at hindi na niya uulitin ang mga bagay na kanyang pagkakamali bagkus ito ay magiging tunay na kanyang guro na magpapatatag sa kanyang kinalalagyan at sa kanyang pakikitalad na lagi na sa kapatagang lupang ito. Tunay nga na ang lahat ay papalihin, tunay nga na ang lahat ay liligligin, tunay nga na ang lahat ay magdaraan sa mga bagay na kung saan maraming ang tinik at tibo na kanyang aapakan. Ngunit sa kanyang pagkaapak na iyan, tunay nga na siya ay magpapatuloy. Tatanggalin ang bawat tinik at sa bawat tinik na iyan ang kanyang pagkakita. Ito ay magiging aral sa akin at bawat sakit na aking madarama ay lalong magpapatibay ng aking panampalataya na mayroong isang Diyos na lagi na'y tumutunghay at bawat kakirutan na aking nadarama ay tunay nga na magiging isang aral na kung saan ang aking sarili ay mas lalo kong kikilalanin. Ganyan ang tao sa kapatagang lupang ito na kinakailangan niyang ariin upang sa gayon, sa kanyang kalagayan na naroon pa nga sa tinatawag na kamangmangan, hindi sa kamangmangan na pangkapatagang lupa na kung saan ang mga material na bagay na iyan ay matatawag na mangmang sapagkat hindi niya nakuha ang mga bagay na ninanais ng tao na maganda sa kanyang paningin, na ninanais ng tao na kaginhawahan ng katawang lamang iyan, mga kamangmangan na kung saan ang tao ay patuloy na naroon at humahatol sa kanyang kapwa na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng pagkakamali at tila natatalikuran ang tunay na diwa ng kautusan ng isang Diyos na makapangyarihan. Tunay nga ng lahat ay nalalaman ang 10 utos ng Diyos, ngunit bagamat nalalaman ng kanyang kaisipan, ay naroon pa rin at tumataliwas ang gawa ang kanyang katawang laman, sapagkat ang tao, tunay nga, na madaling makalimot kung saan nga ang paalala ng kaitaasan ay laging ibinababa sa paglabas nga niya sa paaralang ito ay tila nakakalimutan na niya sapagkat naroon kung ililigin niya ang kanyang mga paningin at nakakita siya ng mga bagay na kahinaan ng kanyang kapwa, naroon at namumutawi sa kanyang mga labi ang isang paghatol. Ganon din ang kanyang kaisipan, kung kaya nga tunay na ang tao ay laging nakalilimot at sa kanyang pinapangako ay hindi nga niya laging natutupad sapagkat naroon pa rin ang pagkilala niya sa kanyang sarili na siya ay may kataasan at mas nakahihigit sa kanyang mga kapatid. Aking mga minamahal, tunay nga na maging dalawa man ang kulay ng inyong buhok. Ang lahat man ang nilalaman ng banal na kasulatan
ay nariyan sa inyong mga bumbunan o nariyan at nais sa ulo ninyo. Ngunit kulang nga kayo sa paggawa, ay hindi pa nga rin kayo matatawag na tunay na anak ng Diyos na nakatutupad ng inyong mga banal na tungkulin, sapagkat ang tao ay titimbangin sa kanyang mga gawa at hindi sa mga matatamis na salita na mamumutawi sa kanyang mga labi. Ito ay payak na lagi na ipinaaalala sa lahat at bawat isa. At nawa, sa inyong mga kaisipan ay hindi nyo malimutan ang inyong tunay na unang pag-ibig na lagi na magpapaalala at magpapaalala sa inyo kung sino nga ba ang Diyos na makapangyarihan at kung ano nga ba ang kanyang mga kautusan. Humayo kayo at dagdagan pa ninyo ang mga inyong natutunan. Tuklasin ninyo ang mga bagay na makalangit at sa pagtuklas na iyan, tunay nga na ang kabutihan sa inyong mga puso ay kakitaan ng tunay na paggawa. Hanggang dito ako. At muli, ang liwanag at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking mga iniibig na sa bawat pagpapagal na ginagawa ng isang mag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon, naroon ang pagkatuto at pagpapahayag sa Kanya ng kabiyayaan ng Diyos. Kabiyayaan ng karunungan upang ang isang ako ay huwag mapalaw sa mga bahagi na kanyang ginagalawan sa kalupaan. Kabiyayaan ng karunungan upang ang kanyang espiritu ay manatiling nagsisikhay at gumagawa ng mga bahaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos na nagpapatuloy na magsipagganap sa kanilang mga tungkulin. O aking mga iniibig, sa pagtawag ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, kayo na narito at nakakarinig ng kanyang mabuting balita, naway ariin niyo itong mabuting pag-aaral sa inyong mga kalagayan. Hindi lamang kayo nakikinig upang tumanggap ng paglilinis ng inyong mga espiritu. Kung hindi kayo nakikinig sapagkat ninanais ng inyong mga kaukuan na maunawaan ano nga baga ang layunin ng Panginoon sa buhay na mayroon ang bawat isa. Pag-aaral na nagiging daan upang higit na manaliksik ang isang matalinong mag-aaral sa buhay na kaloob ng dakilang Ama at ang bahagi ng kamangmangan sa kanyang kalagayan ay nababaon na lamang sa lupa. Kung hindi ang inyong mga sarili unti-unting nakakadama ng pagnanais at kasiyahan na manatili sa tahanan ng Panginoon at ang iyong pagkakataon ay naririyan upang sa mulit-muli kayo ay nakakasama ng kaitaasan sa kanilang pagbibigay ng kaloob. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid,
kapatid. Pagsikapan ninyo ng inyong mga sarili, huwag malihi sa mga gawain na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kung hindi kayo ay magsumikap na alalahanin ang kanyang turo at aral sa bawat gawain na mayroon ang inyong kaorasan. Nananatili kayo na nagsusumamo at humihingi ng gabay sa dakilang Panginoon. At higit roon, kayo aking mga iniibig na nakakita na ng katwiran at katotohanan sa harapan ng Diyos, ay naipagkakaloob ninyo ang inyong oras, maging ang inyong mga laman sa bahagi at gawain ng Espiritu. Ito nawa ang maging tuntungan ninyo, aking mga iniibig, upang ang inyong mga sarili magpatuloy na magsikhay na gumawa, hindi lamang ng kanyang ebanghelyo, kung hindi patuloy kayong umaalam sa gawaing makalangit, na kayo'y narito upang ang inyong mga palad ay ihandog sa kadakilaan ng Diyos. At ang inyong mga paningin at ang inyong mga tainga ay nananatiling nag-aabang sa mga bahaging ituturo sa inyo ng kaitaasan. Hindi to ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto sapagkat kayo ay hinirang ng dakilang Panginoon. Sapagkat lahat ay binigyan ng pagkakatiwala. Lahat ay binigyan ng biyaya ayon sa inyong kakayanan at bahagi ng inyong mga paggawa. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, bawat isa ay naririto, sapagkat ito ay may kadahilanan. Inilagay nga kayo sa bawat kalagayan kung saan kayo naroon. Kung kayo ay pinanganak, na nagkakaroon ng maraming pagtitiis. Kung nagkakaroon kayo ng karangyaan sa inyong buhay. Kung nagkakaroon nga kayo ng maraming pag-aaral. Kung naroon nga nakikita ninyo ang bawat kakulangan dito sa sanglibutan. Mga inibig na mga kapatid, ito ay bahagi ng pag-aaral at pagtuturo sa inyo ng kaitaasan. Na bagamat pabago-bago ang kalagayan ng tao dito sa sanglibutan, iisa lamang ang patutunguhan. Bagamat naririto ang kalungkutan at kasiyahan sa sanglibutang ito, ay binibigay sa inyo ng sanglibutan. Isa lamang ang ipinagkakaloob ng kaitaasan, ang pag-aaral patungo sa dakilang Panginoon. Sapagkat aanin nga ang bawat yaman, mga inibig na mga kapatid. Saan nga ba patungo ang bawat pagtatanim na isinasagawa ng lahat at bawat isa? Nagkakaroon nga ba ito ng bunga, ng biyaya mula sa kaitaasan? O bunga lamang ayon sa laman? Sapagkat bawat pagtatanim, mga inibig na mga kapatid, ay magkakaiba. Kung nagtatanim nga kayo sa mga bagay na walang kabuluhan, aanihin nga ng lahat at bawat isa ang mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit ang pagtatanim sa gitna ng ubasan ng dakilang Panginoon,
Ito ang bunga na kapag inyong ang napagyabong sa inyong mga sarili, kung inyong ang nalinang at nabigyang buhay sa inyong mga pagkatao. Naririto mga inibig na mga kapatid, lalo kayong pagkakatiwalaan ng higit na lupain ng kaitaasan. Lalo kayong bibigyan ng karapatan sa mga bagay na mayroon ng kaitaasan. Sapagkat naririto nakikita ng kaitaasan na kayo ay mapagkakatiwalaan. Tulad nga ng isang katiwala, mga inibig na mga kapatid. Bago siya bigyan ng higit sa mga bagay na kanyang dapat mapanghawakan, inilalagay siya sa maraming pagsubok, pag-aaral, upang masukatan ng kanyang katapatan, upang makita ng Diyos kung tunay nga bang umiibig ang isang katiwala. Kayo mga inibig na mga kapatid, nasaan nga ba ang inyong pag-ibig? Nasaan nga ba ang inyong mga paggawa? Nasusuri nga ba ninyo ang bawat bunga ng inyong mga sarili, saan ito napupunta? Sino ang nakikinabang? Kayo ba ay nasisiyahan sa bawat paggawa na inyong iginagawa dito sa sanglibutan? Nasaan ang inyong kasiyahan, mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay hindi lamang madaling makuha. Ang pagtatanim ngayon, bukas ay makukuha mo kaagad. Bagkus ito ay sa mahabang panahon ng pagtitiis, mga inibig na mga kapatid. Ito ay sa mahabang panahon ng pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Panginoon. Hindi nga ito agad na ibinibigay sa mga mag-aaral. Bagkus kayo ang mga inibig na mga kapatid ay inaasahan na ang inyong pananampalataya ay hindi sumasabay sa agos ng panahon. Ayon lamang sa pangangailangan, ayon lamang sa mga bagay na inyong hiningi at patuloy na hiniling sa kanyang pangalan. Sino nga ba ang tunay na nananampalataya sa kanyang pangalan, mga inibig na mga kapatid? Yaon ng mga gumagawa ng kanyang kautusan. Doon sa gumagawa at nagpapalakad ng kanyang salita at ng kanyang mga aral. Ito ang tunay na nananampalataya. Hindi sa mga bagay na tinanggap ng tao, kundi sa bagay na ipinagkakaloob sa kanya ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang kaibahan ng bawat biyaya na inyong itinatanggap at patuloy na inaani sa bawat araw na kayo ay naririto sa sanglibutan. Huwag kayong manghinayang sa panahon na inyong ibinibigay para sa Panginoon. Huwag nga kayong manlumo at manghina sa bawat panahon na hindi kayo nakatatanggap ng gantimpala. Sapagkat wala ngang ibang gantimpalang hihingin pa ang isang tao, kundi siya rin ay makabalik sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ito ang isang uri ng pagtatagumpay at pangako na ibinigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid. Ito ang biyaya na hinihintay ng bawat kaluluwang naririto sa paaralan, na sila rin ay makabalik sa dambana ng dakilang Panginoon, na sila rin ay magtagumpay hindi lamang sa mga bagay nakatagumpayan dito sa sanglibutan, sapagkat ito'y mauwi sa wala, bagkus ang pananagumpay ay ayon sa layunin at kalooban ng dakilang Ama. Mga inibig na mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo ay pinibigay ay hindi nga masasabing madali, mabilis, agaran, bagkus sa isang taong nagtitiis at nananampalataya, ay tunay na nakikita ng Panginoon ng inyong mga paggawa. Tunay na hindi naging bulag ang Diyos sa inyo, mga inibig na mga kapatid, bagkus naririto ang kanyang pagtitiwala at pagbibiyaya at kaawaan ay patuloy niyang ibinibigay doon sa kanyang mga anak, bagamat kayo ay naririto at siya ay nasa kaitaasan. Paano nga ninyo may sasagawa ang kanyang kalooban, mga inibig na mga kapatid? Paano nga kayo makasusunod?
Malibang ibigay nga ninyo ang inyong mga sarili ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Malibang may pagkatiwala ninyo ang inyong buhay sa kanyang pangalan. Malibang maiwanan nga ninyo ang sanglibutang ito at ibigin nga ninyo siya ng walang pag-aalinlangan, ng walang pagtatangi at walang paghihingi. Naririto, kusang ibibigay ng isang espiritu ang kanyang paggawa para sa Panginoon. Kusa nga niyang ibibigay at ilalagay ang kanyang sarili sa mga bagay na tinatawag na kapahamakan sa sanglibutang ito sapagkat naririto, iniingatan siya ng kaitaasan sa kanyang bawat paggalaw, bawat paggawa at bawat pagtitiwala. Tulad nga ng ginawa ng mga apostoles. Bagamat naririto ang karilitaan ng kanilang buhay dito sa sanglibutan, kailanman ay hindi sila nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang mga sarili. Kailanman ay hindi sila nagkaroon ng paghahanap. Bagkus naririto ang kanilang pagtitiwala ay nilalagay nila sa dambana ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat pagkakataon na sa inyo ay pinagkakaloob, patuloy nga ninyong hanapin ng Diyos. Patuloy nga ninyong pangarapin na makita ang kanyang mukha. At paano nga ninyo ito makikita, mga iniibig na mga kapatid, malibang magkaroon kayo ng malinis na puso, malibang magkaroon kayo ng katapatan sa inyong bawat paggawa, kinakakitaan nga kayo ng kalinisan sa inyong mga sarili, ay doon lamang ninyo makikita ang mukhaan ng dakilang Panginoon. Tulad nga ito sa isang ilawan, mga inibig na mga kapatid. Tulad nga ito sa isang liwanag. Malibang kayo maging bahagi ng liwanag ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay hindi nga ninyo siya makikilala. Hindi nga ninyo makikita. Tulad sa mga bulag na bagamat binigyan ng mata ay hindi nila nagagamit ang kanilang mga mata. Bagamat binigyan ng kamay ay hindi nila maikumpas ang kanilang mga kamay sa paggawa. Gayon din ang kanilang paglakad na bagamat naririto, binigyan sila ng kakayahan tulad sa isang mga paa, ay naririto mga inibig na mga kapatid, hindi nila mailakad at maialis ang kanilang sarili sa mga bagay na nagkakaroon at nagbibigay sa kanila ng hadlang upang sila ay gumawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Kalagan nga ninyo ang bawat tali ng sanglibutang ito, mga inibig na mga kapatid. Bigyan nga ninyo ng laya ang inyong mga sarili sapagkat sa mahabang panahon na pinili ninyo ang sanglibutan, sa mahabang panahon na pinili ninyo ang inyong mga sarili, piliin nga ninyo ang Diyos, mga iniibig na mga kapatid. Bigyan nga ninyo ng laya ang inyong mga espiritong umibig sa dakilang Panginoon, nang walang kahadlangan, nang may katapatan, at lalo't higit ng buong puso niyang pag-ibig. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, naririto, bagamat ang isang o ay binigay nga ng isang espiritu, ngunit ang kanyang laman at ang kanyang kaluluwa ay patuloy na naiipit at nananalagi dito sa sanglibutan. Hindi nga rin niya maisasagawa ang bahagi ng tungkulin na sa kanya ay pinagkaloob. Ang kaisahan ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ang kabuuan ng inyong mga sarili, hindi lamang sa maliit na bahagi ng inyong mga pananampalataya, kundi ang kabuuan ng inyong mga sarili, ang hinihingi ng kaitaasan, ang patuloy na hinihintay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Tulad nga ng ginawa ng isang Hope, naririto ang kanyang pagkakatiwala. Bagamat marami ang sa kanya'y nagsasabi ng hindi, nananatili ang kanyang oo. Bagamat marami ang nagsasabi na sa kanya ay bumitaw, tumalikod, nanatili ang kanyang katapatan, sapagkat ito ay kanyang nakita at napatotohanan. Nakikilala niya ang Diyos, hindi lamang sa salita,
kundi sa bahagi na sa Kanya ipinagkakatiwala. Ang buhay, mga iniibig na mga kapatid, ay isang uri ng pagkakatiwala na sa inyo ay pinagkaloob. Ingatan nga ninyo ang buhay na ito bilang isang pagkakataon at pag-ibig na sa inyo ay pinagkaloob ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa buhay na ito, sukat ang bawat aral, ang bawat kautusan, at ang bawat pagpapaalala ng kaitaasan upang huwag kayong makalimot. Upang maalala nga ninyo ang Diyos sa biyaya na sa inyo ay pinagkakaloob. Mga inibig na mga kapatid, ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.